Yan, hello guys, 'di ba? Gulo pa ng hair ko kasi kagigising ko lang. Tapos magbe-breakfast muna ako. Then bala ko kasing gumala mamaya. Pero depende. Pag tinamad ako, dito na lang ako sa bahay. May duty na kasi ako ulit bukas. Ang daming, may sabit. Ang dami kong friends, dami kong kapwa nurses dyan na nagtatanong sa akin kung paano ako nakapunta dito sa Iceland. Ayan, tinatanong nila kung anong agency ko. Tapos tinatanong nila kung paano mag-process, ganyan. Well, ito, sasagutin ko na lahat ng tanong ninyo. Yan. Unang-una, yan, hindi po ako under agency kasi direct hire ako. Then, yung pag-process kasi, yan, bali ganito kasi yun, bakit ako napunta dito. Una, may apply kasi ako sa Saudi, pero yun nga, parang ayaw kasi ni Lord na matuloy ako doon. Hindi ko alam, basta simula nung July last year, 2023 yan, nag-start na kami na, hindi, April pa lang. Nag-process na kami ng documents namin sa Saudi. Ayun ay under agency. Tapos, hindi natuloy kasi nga parang pinipigil ako ni Lord dahil ang daming mga parang ano ba to? Reason. Yun. Una, yun nga, nag-apply kami. Nakadalawang medical na ako dun eh. Tapos, nung after ng second medical namin, biglang meron palang mga documents na need ipa-apostille or need sa CHED, yan, like yung documents sa school. Tapos, hindi na-advise sa amin nung tao sa agency, which is nagkaroon ng delay. Kaya nagkaroon ng delay. Tapos, kasi bandang magdi-December na, dun pa lang ako nag-request. Habang inaantay namin yung data flow, hindi kami na-advise na kailangan pala namin yun. So, alam mo yun, parang naano na kami nung kasabay ko na, ay, wag na nating ituloy kasi parang ang dami talagang delays. Ayun. So, biglang nag-chat sa kanya yung tita niya na nandito sa Iceland na hiring daw sila dito. Doon sa pinagpa-part-time ng tita niya. Part-timer yung tita niya doon dito sa work ko ngayon. Then, ayun, nagpasa ako ng CV. Dumaan naman ako sa normal process na interview. Then, after interview, akala ko wala na yun kasi December pala yun. December 5 ako na interview. Then, after nun, sabi nga, magsisend ng job order kapag napili. Yun. Then, bandang January, wala pa rin. Nakakuha na ako ng bago kong passport that time. Na-release na rin. Wala pang sa akin. Advice kung na-hire ba ako, ganyan. Then, nagulat na lang ako bigla. Gabi yun eh, nag-email around 7 p.m. sa Pilipinas. Nag-email na kung may in-offeran ako, may job offer. Wow, sabi ko, gulat talaga ako. Actually, hindi ko na ina-expect yun eh. Sabi ko nga sa husband ko na, hayaan mo na yung Iceland kasi baka hindi talaga rin yun para sa akin, sabi ko. So, hinayaan na namin yung Saudi, tsaka yung Iceland. Tapos, naghahanap na lang ako ng agency or ng pwede kong ma-applyan na bansa na pwede kaming magkasama. Like, nag-check ako sa Singapore, sa Japan, ayan, kaso medyo hassle kasi. Tapos, meron ako ding dati sa UK, tsaka sa Finland or sa Poland, sa Poland. Kasi nga sabi ko, gusto ko talaga sa Europe, kate, di ba? Tapos, ayun, ang ko lang naman, sa Poland, medyo malaki yung gastos. Sa Finland naman, wala akong gagastusin, pero may language. Ayan. Tapos yun, sabi ko, sige na nga, na lang. Nagulat na lang ako nung nag-email na may job offer nga. Tapos, nung inaccept ko, onboarding documents na, sinend na sa akin lahat ng documents. Then, need ko i-process. So, good thing, kasi dahil nga nag-process na ako sa Saudi before, meron na ako nung mga other documents. Ayan. So, ang ginawa ko na lang, sinabit ko sa kanya, in-scan ko sa kanya, then yung mga documents na need niya dito, pinadala niya, in-email niya sa akin, print out ko, then nung pagka-print ko, sinend ko sa kanya via DHL kasi kailangan original yung mga pirma.
Ayun, then ano siya, nag-flow yung process ng like nag-start siya ng February hanggang March. Kasi ang time frame talaga na sinabi sa amin is 2 to 3 months. So, nagulat ako 3 months. Ay, 2 months. Kasi Feb to March lang eh. Bilis lang. Tapos, bago matapos yung March, meron na kaming visa. Ang bilis lang. As in, ang bilis lang nung pag-process. As in, nag-email sa amin, na-approve na yung residence permit namin, tsaka work permit. So, process na namin yung visa. March, meron na kaming visa na stamp na sa aming passport. Pinases namin sa Makati, then dinala yung passport namin sa Thailand kasi walang sariling parang sa Norway kami nagpa-stamp yon, sa Thailand merong yun, after nun, dumating na yung visa. So, akala ng HR, aalis na kami kasi ng March. Medyo natagalan dahil sa OEC. Yan, medyo na-stress kami dyan sa OEC kasi nga, since first time nila na mag-hire directly dito sa Philippines, hindi nila alam na may mga ganong process. So, ayun, in-advise namin siya, yung HR dito, na kailangan nga ng OEC, yung mga documents, ayan, pina-verify pa yung kontrata namin sa consulate dito sa Iceland. Noong na-verify na, ayun, pinadala rin sa amin, original, dumating yung documents namin. It takes parang 1 buwan, kasi nga nung time na na-release na yung visa namin, nag-leave din yung HR. So, medyo, nung pagbalik niya, dun pa lang nag-start yung process. Mga first week na ng April. First week or second week na ng April. Ayun. Tapos yun, after ma-process nga, na-receive na namin, pumunta na kami agad sa DMW, sa Ortigas. Nung na-process na namin, ayun, mabilis lang naman. Kaya yun, nakalis na kami agad. May 5 ang flight namin. Sunday, so dumating kami dito, May 6. Ayun, sa mga nagtatanong, yun lang, chinika ko lang. Yan. Magto 2 weeks na ako dito sa Iceland. Actually, yan, ngayon, 2 weeks ko na pala bukas. Kasi Sunday kami umalis ng Pilipinas, dumating kami dito Lunes. So, 2 weeks na ako bukas. At syempre, hindi madali. Medyo nakakapanibago kasi first time kong malayo sa aking family. Though, meron namang mga video call. Kaya lang, syempre, iba pa rin pag kasama mo sila. Mga times na nalulungkot ako, sabi nga nila sa akin, ang OA ko daw malungkot kasi hindi pa daw winter. Dito kasi, kung napapansin nyo, nag-story ako ng tawag dito, or nagpo-post ako na laging umaga dito, ayan. As in, walang hindi pa siya nagdidilim. Ewan ko, hindi ko kasi nakikitang nagdidilim dito kasi siguro dahil tulog na ako. Ayun. Sabi nila, wag muna daw akong ma-depress or wag muna daw akong malungkot kasi mas nakakalungkot daw dito kapag winter. Kasi kapag winter naman, puro naman dilim. Ayun. Summer kasi ngayon, pa-summer na. Hindi pa siya super summer kasi medyo nag-uulan pa. Puro liwanag pa yun. Kaya, yun lang. Chinika ko lang para sa mga nagtatanong. At least, alam ninyo na hindi ako nag-under ng agency. Yan. Sahod. Maganda yung sahod. Siyempre, compared dyan sa Pilipinas. Ang sahod ko dito, I think, is more than times 10 ng sahod ko sa Pilipinas. Kasi nga, naman yun, before taxes kasi sobrang taas ng cost of living dito. Ayun, siguro mga matitake home ko, mga kalahati. Pero less na yung taxes doon, less na din yung mga rent, yan. And other, food, matipid naman ako sa food. Hindi ako matakaw kasi yung mga dala ko dito, galing sa Pilipinas sa pagkain. Hanggang ngayon, meron pa naman. Sana hanggang katapusan kasi sa katapusan pa yung sahod ko. So, yun lang for today. Bye-bye!